Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, January 2025. Tao na nakakonect kay Taurus. Hindi ko na-explain, ulit naman natin itong ginagawa. Tao na nakakonect kay Taurus, ano ang nararamdaman mo kay Taurus? Maaring vice versa ito, maaring ito is nanay mo, kapatid mo, kasama mo sa trabaho, karelasyon mo, asawa mo. Tao na nakakonect kay Taurus. Ano ang nararamdaman mo kay Taurus? Tingnan natin. Bakit Three of Pentacles ang nararamdaman mo kay Taurus? Sige nga natin. Taurus, ano bang nararamdaman mo dito? Taurus, ano ba ang nararamdaman mo dito? Iba dito ano to? Magulang mo. Iba dito kasama mo sa trabaho. Bakit Eight of Pentacles? Tingnan natin. Tao na nakakonect kay Taurus, paki-explain mo nga sa akin. Iba dito friend nyo? Ba't ito ang nararamdaman mo? Tao na nakakonect kay Taurus, ba't ito ang nararamdaman mo kay Taurus? Okay. Nararamdaman niya sa'yo, nagkakaroon ng ano, no? Kasi gusto niya ng ano, cooperation. Gusto niya ng isang situation, yes, collaboration, partnership, or gusto niya na isang situation na magkaroon kayo ng pagkakasundo dito. No? Nararamdaman niya sa'yo parang, parang you have a situation na maaring hindi mo nakokontrol, no, or nagkakaroon ng imbalancing, no. Andito rin yung sitwasyon na maaring may sinisikreto ka, ganyan. Sabi niya, maaring andito rin yung sitwasyon na baka may lihim or may tinatago ka. Ay, sabihin ko pala yung energy, no. We have the Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, and Taurus, ayun pa rin. Tsaka Aquarius, Gemini, Libra. Yan, nararamdaman niya sa'yo yun. Kasi parang relax ka naman. Actually, parang gusto niyang yes, I want to collaborate you. And dito yung sitwasyon na, maring hindi kayo there's or lack of cooperation or lack of control with something. Kasi andito yung maaaring may mga sitwasyon na hindi nakokontrol, maaaring minsan siguro, ayaw mong pakailaman kanya, ganyan, di ba? O kaya, maaaring nag-aaway kayo, conflict, kung hindi man kayo nag-aaway, o ayaw mong pakailaman kanya, ganyan. So, nakikita ko dito. Yung gusto niya lang na parang magkaroon ng pag-uusap, ganyan. Gusto niya lang na magkaroon ng pagkakaisa or magkaroon ng balancing situation. Maaaring sa sarili mo, maaaring sa relasyon na to, ganyan. O nararamdaman niya kasi parang tahimik ka pero parang may tinatago ka na secret. Ganyan. Tingnan nga natin, bakit ang nararamdaman sa'yo nito Taurus? Taurus, ba't nararamdaman mo ito? Taro kayong to, oh. Nag-uusap naman kayo, ah. Nararamdaman mo sa kanya? Oo, pareho naman. O, sabi ko sa'yo, eh. O, di ba? Ay, sabihin ko pala. We have the Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, and we have the Taurus, Virgo, Capricorn. Nararamdaman mo sa kanya, yes, gusto niya ng
pag-uusap or union, or yun nga, gusto niya ng balancing, no? Dito sa relationship na to, sa nakikita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na nararamdaman mo sa kanya na parang pagod na siya. Parang ano yung sitwasyon na parang napapagod na siya sa kakasalita siguro o kakaintindi sa'yo, ganyan, sa nakita ko dito. Or andun yung sitwasyon na nararamdaman mo sa kanya, they give an effort and hard work sa mga bagay-bagay, no, sa na sitwasyon niyo sa buhay niyo. Gano'n. Siya yung ano, ma-effort kumbaga. Oh, ang ganda naman pala yung intensyon niya. 'Di ba? Or vice versa tayo ha. Yun ang nararamdaman mo sa kanya. Siya yung tao na very hard work, more on effort, na minsan kahit pagod na, gagawin pa rin niya yung best niya. Kumbaga, yung halimbawa sa trabaho, balance, sa relationship, balance, ganyan. Alam mo sa sarili mo mismo, yung tao na to, ganito siya. Alam mo mismo. Sa'yo na rin kasi nanggaling. Anak, baba. Tingnan natin. Anong tao na na-connect kay Taurus? Ibig sabihin, di ba kung karelasyon mo to or kaibigan or, aray ko! Kinagat ako. Baluga ka na. Mami, ano ba yung sinasabi mo? Tama na yan. Mag-move on ka na dyan. Yun, parang they give an hard work and effort sa'yo sa nakita ko dito. Kahit pagod na siya, andun pa rin yung halimbawa, pakikipag-usap, andun pa rin yung bonding, andun pa rin yung togetherness, andun pa rin yung duality or balancing ng relationship. Parang gagawin niya yung lahat para sa'yo. Parang gagawin niya yung lahat para lang magkaroon ng okay relationship. Ganun. Tingnan natin, tao na na-connect kay Taurus, ano ang intention mo kay Taurus? Anong intention? Dito ka anak sa balikat ni mami. Oh, ayan. Okay. Arigato. Anong intention mo kay Taurus? Tao na na-connect kay Taurus. Ano ang intention mo kay Taurus? We have the sinabi ko na pala, di ba? Energy. Oh, the Fool. Malapit. Kapatid mo ba to? Kapatid, kasama sa trabaho, magulang. Or karelasyon. Bakit the Fool ang intention mo? What do you mean? What do you mean? Page of Pentacles. Okay. Thank you. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Ay, ano to? Aquarius, Gemini, Libra. Kasi tinitingnan ko kasi itong dalawa eh. Ganun din. Pareho rin to. Fire sign and the earth sign tsaka air. Ganun pa rin. The water in Scorpio. Taurus, Virgo, Capricorn. Dito yung Sagittarius, the fire in Sagittarius, tapos Aquarius, Gemini, and Libra. Ang intention niya sa'yo is to make a new beginning. Ayan o, to make a new beginning. Kumbaga, matapos na yung mga burden, struggle, problem, no? Gusto niya dito na magkaroon ng pag-uumpisang muli dito. Kasi andun dito yung sadness. Gusto niyang magkaroon ng layunin na this relationship. Or kumbaga, andun na yung magkaroon na ng development. Kumbaga, pag-uumpisang muli. Pagkaroon uli ng bagong development or mag-focus sa ikakaunlad or ikakaganda nung situation or nung relationship. Yun. Intention niya is to start a new beginning in life. To start this relationship or to start a fresh start. Ganyan. Kung pagkakaroon ng layunin, pagkakaroon ng development,
pagkakaroon ng healthy relationship or healthy situation. Yun nakita ko. Tingnan natin, anong action mo? Paano nakakonect kay Taurus? Anong action mo kay Taurus? Ay, sorry. Anong action mo kay Taurus? Tandaan niya, maaaring tayo is a vice versa. Gusto niya alagaan mo yung sarili mo. The world. Bakit nandiyan si The World? May magta-travel ba? Ikaw or malapit sa puso mo? Bakit The World ang action mo? Oh, okay. I see. Bakit mo sinasabi? Bakit mo sinasabi ito? Bakit mo sinasabi ito? Okay, thank you. Ay, sorry. We have the star. Okay, ang action niya sa'yo, sabi niya dito I want to talk to you. Sabi niya, I want to talk to you. Sabi niya, andin yung situation na may tao kasi matigas ang ulo, no? I want to talk to you. Gusto ko na ma-achieve mo o magkaroon ng pagbabago, sabi niya. Magkaroon ng pagbabago, ng panimula. Ayaw niya na ma-stuck ka or itong relationship na to sa isang situation na hindi mag-work. Alam mo yun? Kumbaga, I want to talk to you. Kasi tama sabihin ko sa'yo, ang action niya sa'yo kasi andito yung sitwasyon na maaring kung kayo nagkaroon ng separation, maaring separate na kayo nito, taon na to, no? Maaring nagkaroon na kasi ng distance or there's a distance between you, no? Sa nakita ko dito. Andito rin yung situation na may mga gusto siyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi, no? May mga tinatago o nililihim siya. Pero, ang nakikita ko dito is itong tao na to is gusto, bakit ganun? Hindi maganda yung ano niya. Medyo may pagkamatigas itong tao na to. Parang ikaw ito or siya. No? Kasi may taong matigas ang ulo. Sabihin ko may taong matigas ang ulo. May taong irresponsable. May tao na stuck. May tao na cold. May tao na sinungaling, babaero, lalakero, liar, manipulative. May taong may tinatago, no? May lihim, kumbaga. Sa nakita ko dito. Ganun. Itong tao na to. Action niya is want to talk to you. Gusto niyang magkaroon ng clarity. Actually, it's more on clarity ang nakikita ko dito. Kasi gusto niya ng clarity. Kasi, why? There's a person here na stuck nga, di ba? Stuck na may nagkakaroon ng lack of success. Ganyan. Kumbaga, siguro need ng pag-uusap to clarity a situation kung it will work out pa ba o hindi. Ganun nakikita ko dito. Edi kung hindi na, it's a distance na. No? Pero titingnan natin kung ano yung magiging outcome nitong ano na to. Tingnan natin yung ano. Tingnan natin yung ano ba to? Blind spot. Anong blind spot ng connection ito? Kung etong ano, kung magkakaroon kayo ng, tingnan ko nga kung magkakabalikan kayo. Kung kayo is magka-relasyon LDR,
It's a no. There's someone is moving on. And you need to be aware, sinasabi rin dito, no? Someone put boundaries. Someone put boundaries, there's a decision making ako nakikita dito na may tao na hindi makikinig dito. Action niya sa'yo, kasi itong tao na to parang may hindi makikinig sa sinasabi. Ganyan. Nagkaroon siya ng clarity to move on. No? Yun nga lang, medyo lack of success or nagkakaroon siya ng pagmamatigas dun sa ginagawa niya. Parang hindi nakikinig. May matigas kasi ang ulo may hindi nakikinig sa sinasabi. Ganyan. Kasi matigas ang ulo at nagsisinungaling. Ano bang blind spot nitong connection ito? Bakit 8 of Wands? Ay, death. Kahiwalay na kayo nito? Ay, gumin na anak. Okay, ibig sabihin nagkaroon na ng paghihiwalay dito sa relasyon na to. Talaga na dito na yung distance, andito na yung moving forward ng isa. Kasi why? Sinasabi dito na na maaring ito is ang nakikita ko dito na nagkaroon na siya ng beginning sa sarili niya, no? Sa nakikita ko dito. Okay, starting a new beginning sa sarili niya, pero handin pa rin yung pagsisisi or handin pa rin yung regret na to, no? Kasi ang nakikita ko dito is nandun yung pagsisisi and Pero nakikita ko sa kanya medyo may sadness Ako nakikita Nagkakaroon pa rin ng sadness dito sa sitwasyon na to. And then yun nga, there's a distance or handin yung sitwasyon na a decision making to moving forward kasi alam niya na it's not working. No? Sa nakita ko to. Ikaw or siya. And then also, dito, yung blind spot nito is ang nakikita ko dito is, yung andito rin yung dilaw. Nakakatawa. Para kay mga duwende, anak. Ano ba yan? Handito yung situation na akang, hindi yan pwede, anak. Hindi yan hinangangat nga. Di ba binili na kita doon ang umutya mo? Andito yung itong tao na to, sa nakita ko dito, na siya, nagkakaroon na siya ng moving forward, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga na din na ayaw niya ng stress, ayaw niya ng gulo, ayaw niya. They release an anxiety kasi death, kumbaga nagkaroon ng katapusan, no? Sa nakita ko dito. Ibig sabihin, isa sa inyo is nang moving forward na. Pero may isa pa rin na nai-stuck. And then, ang nakikita ko rito, maybe you will receive something as message or text message or pag-uusap sa isang tao na maaring makipag-ayos sa iyo. Ay, sabihin ko pala sa iyo. Aquarius, Gemini, Libra, may sasabihin siya siguro sa iyo. Something, pagkakaroon ng transformation or pagsasaayos or pagbabago, ganyan. Parang nakita ko. Aquarius, Gemini, Libra, and also we have the water in Scorpio, and we have the fire in Sagittarius. Ano bang outcome nito, universe? Anong outcome ng relasyon nito? Siguro makareceive ka na within 8 hours, 8 days, 8 weeks. Ganyan. Or maaaring kasamaan mo siya sa trabaho, or maaaring nakakausap mo na siya, ganyan. Pwedeng explain nyo sa akin, Empress. Why? Someone's put boundaries, no? Bakit ito po ang outcome? Naku, meron na naman ako sa balikat na blessing.
Kaliligo lang ni Mami. Okay. Ang outcome ng relasyong ito, sa nakita ko dito is, andito na yung ano eh, mapapagod na kayo. Mapapagod eh, no? Andito na yung ano, pagkakaroon ng pagbabago. No? Titingnan ko pa rin, ha? Paki-explain nyo sa akin to, universe. Talagang gusto niya lumabas. The Wheel of Fortune. Sorry, gusto niya talaga lumabas eh. Okay. Ibig sabihin, yung isa sa inyo, meron na talagang minamahalan, no? Or, nagkakaroon na ng beginning of life sa sarili, no? Ganyan. Kumbaga na starting, nagkaroon ng pagtatapos at nagkaroon ng pag-uumpisa. Okay, ang outcome nito, we have the Wheel of Fortune, sinasabi dito na outcome nito is, a decision, kayo yung magdidesisyon. Kumbaga, decision making to choose your own direction, no? So, nakita ko dito nagkaroon ng mga pagbabago dito, no? Andun na yung isa sa inyo is, kasi andun na yung, nag-let go yung isa, no? Pag-let go nung isa, andun natin yung sitwasyon na napagod na ako, I choose my direction. Andun na siya, nakapokus na siya at sa kanyang goal this time, no? Andito na yung malakas na yung loob niya, nagkakaroon na ng improvement sa kanya, nagkaroon na ng renewal dito sa tao na to. Ay, sabihin ko pala. We have the Aries, Leo, Sagittarius. In Jupiter to Element of fire and Jupiter. Kumbaga, andito pa rin yung yung Taurus, Leo, Aquarius, Virgo. And we have the Aquarius, Gemini, Libra. Taurus, andito lahat eh. Taurus, Virgo, Capricorn. And the Earth, ganun, andito. Wala pala yung water. Walang water. Ay, ito yung water. Nandito naman lahat. Yung isa dito, as in, nag-umpisa na siya ng pagpapahalaga sa sarili niya. Ganyan. Andun na nag-choose siya ng sarili niyang direction sa buhay. No, nagkakaroon na siya ng development. Kumbaga, slowly but surely, nagkakaroon siya ng development sa sarili niya. Ikaw to or vice versa. Sa nakita ko dito. Iba dito, magulang nyo to. Magulang, ate. Malapit sa puso. O ikaw, hari ikaw rin. Ano naman po ma-advise nyo sa connection ito, universe, kay Taurus? Nandito na kasi yung pagbabago ng cycle ng buhay ng tao na a mother figure. Maring ikaw rin, yun, pwede rin ikaw yun. No? Slowly nag-move on itong tao na to. No? So, nakita ko dito. Oy, ganda ng advice sa'yo. The Judgment. Bakit po, universe? Oh! Tingnan natin. Ano na po ngayon? Okay. Okay, ang advice sa'yo is transformation, no? Kailangan mo daw mag-transform ngayon. Kailangan mo daw na mag-focus to make a new beginning sa buhay mo this time. And then also, forgiveness, no? Try to make it balance. Pera, mag-i-aware ka sa pera mo. Kailangan balance. Mag-i-aware ka rin sa mga connection mo. Sa pananalita mo. Wag mo na ulitin yung dati. No, sabi dito is, you need to escape sa isang sitwasyon na alam mong hindi mag-work sa'yo, no? So, nakita ko dito. And also, be happy, satisfy, fulfill the dreams ng ikaw, family mo, future. Syempre, handun yun. And getting away with something. Yung mga conflict, mga pagsisinungaling, mga liar person, yung sadness, bad decision, bad situation, bad things. Yung kung lahat ng pera mo is lumalabas, maging aware ka dun. Ganyan.
Kumbaga, is time na mag-save ka ng money this time, no? Focus sa mga bagong layunin, mga pananaw. Kailangan mo ng excellent prospect, be grounded. Kailangan mo ng solid beginning to setting yung goal mo this time, to achieve yung mga gusto mong mangyari. Kailangan mo ngayon ng clear goal, no? Sa buhay mo this time. Sino ito? With your career, to your physical, ganyan. Kailangan mo ngayon na magkaroon ng development to yourself. Sa lahat, ganyan. No? Alagaan mo yung sarili mo. Ganyan. Makinig ka sa mga advice sa ibang tao. Ganyan. O tapos, paano na tayo nagagalaw nito, mga anak? O. Yung anak ko. Hindi na tayo makagalaw kay mami. O, chut mate. Baba mo na. Baba. O, ne-chang. O, ne-chang. No, magbabaan. O, baba mo na. Isang card na lang to. O. Tingnan natin ang iyong energy. Gupin ne. Chut mate. Chut chitsure. Anong energy ni Taurus? Hindi pa naglayasan din sila. Bakit po? I see. Thank you po. Okay. Ang energy mo, sa nakita ko dito, is by the 2025 of January, meron tao dito na, I don't know, ikaw, you have a travel or there's a mother figure here na may travel. Ganyan. Maring may travel siya, no? Maring by the 3 days, 3 hours, 3 days, 3 weeks, or by March, ganyan. Nakita ko. Parang there's a travel. No? Or, andito rin yung situation na magkakaroon ka daw na by January 2025, tama. Magkakaroon ng pag-uusap. No? Ako nakikita ito. There's an emotion or there's a pag-uusap na mangyayari sa tao na maybe there's a distance. Ako nakikita sa'yo. We have the Aries, Leo, Sagittarius. We have the Aquarius, Gemini, Libra. And also, Pisces, Cancer, Scorpio. Yeah. Maring mother figure, ate mo, kapatid mo, ikaw, ganyan. No? And then, there's a reconciliation or handun dito yung sitwasyon na emotions sa nakita ko sa iba. Magkakaroon ng, kung may mga nag-away o may mga hindi nagkaintindihan, mag-e-end yun. No? Kumbaga, magkakaroon ng pagkakasundo. And then, may mga travel, may mga gagawin na activity, o may mga gagawin na pagsasaayos, no? Yan, may mga gagawin. Kung magkakaroon ng may isang door na mag-open sa'yo by that 2025, January, may door na mag-open. Parang magkakaroon ka ng transformation eh. Para magkakaroon ng ganun. Para magkakaroon ng changes, a revert, or may mga ile-let ko ka na. Ganyan, sa nakita ko dito. May makipag-communicate sa'yo. Kumbaga na dito na rin yung energy mo is to releasing the stress, the past situation, yung lungkot. Ganyan. Kumbaga magkakaroon na ng peace by the January. Ayan, magkakaroon ng peace, magkakaroon ng moving on, magkakaroon na ng peaceful resolution, magkakaroon na ng as in, parang hindi yung situation na may isi-surrender ka ng isang sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga, maililet ko ka nga. Good naman. It's good, ah. Kumbaga, dito na yung you are using your head than the heart. Wow. O, diba? Saan ka? Parang hindi na magiging magiging devoted ka na sa mga gagawin mo this time na mga bagay-bagay. No, sa nakita ko ito. Arigato namaste, God bless.